Kumuha naman tayo ng update mula sa Tayasa, Negros Oriental kung saan may mga namatay na at may pinaghahanap pa. May report si GMA News stringer Butch Gasper. Butch? Magandang umaga po. Directly ako dito sa Tayasan na medyo may kahirapan dito ng konti dahil walang kuryente ngayon. Blackout. At just this morning at 4:30, medyo may naramdaman pang mga aftershocks dito na medyo malakas-lakas pa ng konti dito sa Tayasan. At kinoconfirm po natin itong balita tungkol doon sa landslide na nangyari kahapon sa bayan ng La Libertad, in which na as of last night mayroong pumasok na info dito sa atin na about 50 dead bodies yung accounted at saka marami pang missing na pinaghahanap pa sa ngayon. So dito sa Tayasan, Negros Oriental, nanatiling panic pa rin yung mga tao dito dahil sa pabalik-balik na tremors na nararamdaman dito, malalakas na pag-uuga na nararamdaman dito sa nasabing lugar. Yung badly hit talaga ang bayan ng Nihulungan at yung Valle Hermoso, La Libertad at Himanalon pati na ang Tayasan. So maya-maya lang, maaari makuha na natin ang rundown ng mga namatay dito at saka yung mga missing doon sa landslide site. Butch? Kakamagay ba? Yes. Kamusta naman ang komunikasyon dyan? Yung mga linya ng komunikasyon natin, naapektuhan din ba? Apektado lahat. Walang kuryente, pati linya ng komunikasyon kahapon almost hanggang gumabi. Walang signal ang mga cellphone sa mga areas na affected dito sa First District ng Negros Oriental. But late midnight, medyo bumalik na ng paunti-unti yung signal ng mga cellphones. Kaso nga lang ang problema dito, walang kuryente, hindi makapag-charge. At nakita natin dito na walang mga rescue unit dito na nag-aabang for an eventuality like this, no? Sa mga incident like this. So, yun ang naging problema dito at yung visibility ng ilang mga local government officials dito na pinaghahanap ng mga constituente nila kagabi during the time na nagpapanik ang mga tao doon sa mga pag-uuga na malalakas, in which yung last yung past 6 kagabi. So, dito sa Oriental, abnormal talaga ang sitwasyon ngayon mula Valle Hermoso hanggang dito sa bayan ng Tayasan sa Negros Oriental. So, maya-maya lang, maaaring magkakuha na tayo ng latest update dito. Pahirapan talaga. Ang mga daan dito hindi madaanan, pitak-pitak yung mga tulay napuputol. Bumibigay yung approach ng mga tulay. So, pahirapan talaga mag-travel dito. Pwedeng dumaan yung mga motorsiklo lang, pero may mga areas na hindi talaga pwedeng daanan dahil putol. Kailangan pang bumaba na sapa at tumawid ang motorsiklo doon. So, mga four wheels ng sasakyan, medyo mahirapang pumasok dito sa mga areas affected nitong lindol. Alright. May mga residente bang nanatili muna sa labas, nagpalipas ang magdamag? Dahil siyempre yung mga structures natin hindi pa safe, ano, Butch? Tama. Makarami at isa tayo sa mga nagkisama doon sa mga residente na nag-evacuate, umakyat doon sa medyo mabundok na area ng Tayasan upang medyo malibre dito sa yung kinakatakutan nilang tsunami daw na maaaring tumama dito sa Negros Oriental. So marami. Kanina, naglibot tayo at around 4:30 ng umaga sa mga bahay-bahay, yung mga tao sa labas nakatulog eh. Nagtatayo sila ng tent. Yung iba sa mga tricycle nila, yung iba sa mga sasakyan. So most likely, walang natulog sa ilalim ng mga bubong nila dito sa Tayasan. Butch, meron ka na bang latest figures nitong mga casualties sa landslide na nireport mo lang kanina? Yung latest natin sa landslide area lang sa bayan ng La Libertad, it's about 50. As of 2 a.m. kanina, about 50 ang accounted na casualties. According sa reports na nakuha natin, no? Reliable source naman doon sa area dahil kagabi tuloy-tuloy yung retrieval operations doon sa mga natabunan. Ilan pa ang pinaghahanap, Butch? Yung mga pinaghahanap, hindi pa ma-estimate. So, ini-inventory ba
ng mga local officials ng La Libertad kung ilan ba yung missing doon. So, all in all, kahapon, may pumasok na 11 yung namatay nung nadaganan din ng isang bumigay na paralan, school building, dito sa may La Libertad at saka sa ano din, area ng Girongan. Yun nga, Butch, ano bang klaseng area yung pinangyarihan ng landslide? Yung landslide medyo mabundok ngayon, about 2 kilometers away from the National Highway, na nagkabitak-bitak na rin. At, So residential? Residential, parang valley ito eh. Yung mga bahay nasa gitna, tapos sa paligiran ng mga medyo mabundok, mabato ng mga areas matataas. So, dahil sa lakas ng lindol, yung mga bato sa taas bumigay at bumaba. Hindi yung lupa, yung bato talaga. Alright, Butch, maraming salamat sa iyo. Magandang umaga. Okay, thank you. GMA News Stringer Butch Gasper.